Sandamakmak talaga ang dami ng basura dito matapos humupa yung baha. Kung makikita nyo, lagpas tao yung parang kadami talaga ng basura, no? Matapos na bahain ang ilang parts ng Metro Manila, sa ilang parts ng Central Luzon at sa Southern Tagalog. So biruin nyo, ganyan kadami yung basura. Kaya ang tanong, isisisi nyo po ba ulit sa gobyerno etong dami ng basurang ito o kaya magkakaroon tayo ng reflection sa sarili? Kumbaga, eto na yung disiplina talaga sa sarili, especially sa proper disposal of waste or yung waste management. Kasi ganito na yung itsura, no? Ito yung resulta ng parang hindi laging concern sa pagtatapon ng basura. Kaya naging ganyan ang resulta. Another video ay makikita natin na lumulutang na talaga yung mga sangkatutak na basura dyan sa nabaha na parte ng Metro Manila. So correct me if I'm wrong sa location. And ito yung katanungan. Bakit ang dami pa ring lumalangoy at lumulusong na nagkikipaglaruan lang sa tubig kahit na alam nilang ang daming basura katulad nito, no? So no wonder after ng typhoon or after humupa ng baha, kumakalat na yung mga sakit na leptospirosis, tapos yung mga skin diseases, tapos yung mga LBM, gastroenteritis, dahil nga yung iba nahigop nila or nalunok nila yung mga maruming tubig sa baha. Anyway, eto nga pala yung video na ito is nakuha doon sa bandang Marilao, Bulacan. If I'm not mistaken, correct me na lang if I'm wrong. So kung mapapansin nyo, buong yung street na yan, no, buong kanto na yan, sandamakmak talaga, ang dami ng basura. So, mahihirapan ka talagang maglinis dyan. Kaya mapapaisip ka, saan kaya galing tong basurang ito? Kasi sobrang dami, sobrang kapal, at sobrang kapal na mga mukha ng mga tao na hindi marunong talagang magbasura ng maayos ng kanilang mga kalat. Ito naman yung ilan sa mga pictures na in-upload ng MMDA sa kanilang social media. And makikita mo na ito yung ilan lang sa mga nakolekta nilang mga basura. So sa isang part lang sa Metro Manila, ganito na talaga kadami. As in, hindi lang marami. Sobrang dami talaga. So magtataka ka, no? Bakit kaya ganito kadami yung basura yung nakokolek? As in na napupuno talaga ng buong buo yung mga streets, yung mga kalsada. So, dito ka na talaga mapapaisip, no? Bakit kaya hindi malutas-lutas ang mga ganitong problema sa basura? At isa ang nakikita nating posibleng dahilan at ito yung disiplina talaga sa sarili, especially sa pagtatapon ng basura. So makikita nyo, ganito yung resulta kapag hindi ka talaga maayos nagtatapon ng basura. At ito ang isa ding salarin, ang bagyong Karina PH na na-reach niya ang kanyang super typhoon status. And yes po, super typhoon. So I'm not sure kung siya yung kauna-unahang super typhoon na namuo within the Philippine Area of Responsibility. So although hindi niya directly na tinamaan ng Pilipinas, kaya lang yung habagat na dulot nito, yun yung nagpaulan dito. Kaya no wonder, ang dami talagang na-flood na areas across the Philippines. At medyo matinding napuruhan ang Metro Manila, NCR, Central Luzon, Southern Luzon, and pati dito sa Northern Luzon, no? Grabe talaga, walang tigil yung ulan niya. So no wonder, yung mga basurang itinapon ay bumalik talaga. Ito rin yung eksena sa Dolomite Beach along Manila Bay. Totoo nga yung kasabihan, no, na kapag yung mga basurang itinapon mo, babalik din sa'yo. Lalong-lalo na kapag hindi maayos na naibasura yung mga kalat mo. So, ganyan yung itsura ng Dolomite Beach. And tuwing bumabagyo, kahit na wala pa yung Dolomite Beach, talagang sobrang dami ng basura doon sa mga naiaanod sa May Rojas Boulevard dati. So, ang dami. Tsaka, parang nag-creep out yung basura na pati sa Rojas Boulevard. Andun yung mga nagkakalat na basura. So, grabe, no? Grabe yung basura talaga na idudulot ng mga hindi responsabling tao na hindi maayos na nagtatapon ng kanilang mga basura. Aminin natin, meron at meron tayong kakilala na ganito kaburara
especially kapag bumibisita ka sa bahay nila, sa kwarto nila, o kaya sa boarding house nila. So, kung mapapansin nyo dito, sobrang dugyot, no? So, how much more pa kapag nagbabasura sila? O, di ba? Kaya, walang disiplina talaga. So, kung mapapansin nyo sa kwartong ito, yung yung kumot niya, yung bedsheet, tsaka yung pillowcase, mukhang never pa talagang nilabhan, no? As in, ang dumi. Tapos yung pader, mukhang never siyang nalinisan talaga. And yes, details nga yung kanilang flooring. Kaya lang kung makikita nyo, napaka-poor yung kanyang cleanliness na disiplina. Wala siyang disiplina sa sarili, napakadumi. Kaya hindi ka na magtataka kung ang dami-daming basura yung makikita mo sa kanilang loob ng bahay at sa labas ng bahay. Hindi ko alam kung totoo 'to, pero ang isang indicator daw kapag malinis ang isang tao is doon sa CR din nila. Kapag kahit na gaano siya kagaling mag-makeup, gaano siya kagaling pumorma, pero kapag bumisita ka sa apartment, except sa mga boarding house kasi may mga common CR doon. Apartment o kaya yung bahay niya mismo, tapos medyo burara yung CR niya, yun yung isang possible indicator din kung malinis ang isang tao. So, kapag alam mong medyo maayos talaga at malinis yung CR niya, malinis yung tao. Pero pag hindi daw, kung medyo madumi talaga, hindi nababrush yung bowl, madumi yung walls, pati yung lababo, ang dumi-dumi, tas ang baho-baho, yun yung isang sign daw kung gaano kalinis ang isang tao. Pero going back to the topic, pwede din naman natin sabihin na hindi lang sa disiplina ng mga tao ang isa sa mga rason kung bakit hindi pa rin talaga masolusyonan yung mga talamak na mga basura na bumabalik, no? Pero at least, no, ngayon, slowly na nagiging aware tayo kung ano yung talagang nagiging epekto ng ganitong klaseng sandawakmak na basura kapag hindi talaga tayo disciplined kung paano magtapon ng maayos. Okay, so that's it guys. I hope na may natutunan kayo dito sa video na to. So follow me na lang sa ating Instagram account, The Story of Anthony. Ayan po yan. And pati na rin sa YouTube, FB, TikTok, Twitter, and Threads. So thank you and always take care. Mag-ingat po tayong lahat.